Well, alam nyo ba mga kapupong, kung makukuha or magiging Grand Slam champion si Alex few days from now? Ay alam nyo ba na magiging instant 100 million peso millionaire itong kababayan natin? Which is dahil nga dyan afford na niyang bumili kahit gaano pa kamahal ng kotse ang kanyang bilhin. Anyway, ipagdasal na lang natin si Alex na sanay tuloy-tuloy ang kanyang panalo sa mga darating na araw. Ito pa mga kapupong ang iba pang balita. Si Alexandra Alex Ayala ay patuloy na umaakit ng atensyon sa Wimbledon 2026 matapos ang sunod-sunod na performance na naglagay sa kanya sa hanay ng mga pinakamagagaling na players sa women's singles draw. Ang 21 taong gulang na atleta mula Quezon City ay nakarating sa mas malalim na bahagi ng torneo sa London, kung saan ang kanyang mga resulta ay itinuturing na mahalagang tagumpay sa kanyang professional career at isang makabuluhang sandali para sa Philippine tennis. Sinimulan ni Ayala ang kanyang kampanya sa isang kontroladong panalo laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Maaga niyang nakuha ang kontrol ng laro sa pamamagitan ng steady baseline exchanges, maingat na shot placement at consistent service games. Dahil dito, naiwasan niya ang matagal na pressure situations at mabilis na natapos ang laban sa kanyang pabor. Ang unang panalo ay naging malinaw na sinyalis ng kanyang kumpiyansa at mas pinahusay na decision-making sa early rounds ng Grand Slam competition. Sa kanyang ikalawang match nakaharap niya si Maya Joint ng Australia. Mas naging mahirap ang sagupaan na ito dahil natalo siya sa unang set. Sa mga oras na sumunod, unti-unti niyang binago ang takbo ng laro sa pamamagitan ng mas maayos na positioning sa court at pagbawas ng unforced errors. Sinabi ng mga ulat na mas naging agresibo siya sa tamang pagkakataon at mas naging maingat sa rally exchanges. Sa huli, nakabawi siya at nanalo sa 3 sets na nagbigay sa kanya ng pwesto sa third round. Ang third round ay nagdala ng isa sa pinakamalaking sagupaan sa kanyang career laban kay Iga Świątek ng Poland, isang dating world number 1 at kilalang Grand Slam champion. Sa laban na ito, nakapagtala si Ayala ng isa sa mga pinakanakagugulat na resulta ng torneo. Ang unang set ay dikit na dikit at umabot sa tiebreak, kung saan nakuha niya ang mahalagang puntos upang makuha ang unang set. Sa second set, ipinakita niya ang mas matatag na ritmo at mas mahusay na court coverage na naglimit sa kontrol ng kanyang kalaban. Dahil sa panalong ito, umusad si Ayala sa fourth round o round of 16 na itinuturing na makasaysayang tagumpay para sa Philippine tennis. Ang kanyang panalo ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga tao sa mundo, lalo na sa Pilipinas, kung saan maraming taga-suporta ang tumingin dito bilang inspirasyon para sa mga kabataang atleta. Bukod sa kanyang tagumpay sa court, ang Wimbledon run ni Ayala ay nagdala rin ng kanyang pinakamalaking financial gain sa kanyang professional career. Ang kanyang pag-abot sa fourth round ay nagbigay sa kanya ng humigit kumulang 24,600,000 Philippine pesos. Ito na ang kanyang pinakamataas na kinita sa isang torneo. Kung magpapatuloy siya at mananalo sa round of 16, ang kanyang earnings ay maaaring tumaas sa humigit kumulang 39,360,000 Philippine pesos. Kapag nakaabot naman siya sa semifinals, aabot ito sa humigit kumulang 73,800,000 piso. Ipinapakita nito ang malaking pagtaas ng reward sa bawat hakbang ng torneo. Kung makapasok siya sa final at maging runner-up, ang kanyang earnings ay aabot sa humigit kumulang 147,600,000 Philippine pesos. At kung tuluyang magkampiyon, ang premyo ay aabot sa humigit kumulang 295,200,000 Philippine pesos. Ang mga numerong ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang stakes sa Wimbledon. Bukod sa singles, nakakuha rin siya ng dagdag na kita mula sa doubles event na umabot sa humigit kumulang 738,000 Philippine pesos. Sa buong torneo, kapansin-pansin ang pagunlad ng kanyang playing style. Ayon sa mga eksperto, mas naging adaptable siya sa bawat sagupaan, lalo na kapag nagsisimula ng mabagal. Sa laban kay Joint, ipinakita niya ang kakayahang bumawi mula sa unang set loss. Sa laban naman kay Świątek, ipinakita niya ang focus sa critical points, lalo na sa tiebreak. Ang kanyang development ay bunga ng mahabang taon ng training sa international circuits. Dahil dito, mas naging handa siya sa pressure ng Wimbledon. Ang grass surface ay mabilis at mababa ang bounce, kaya mahalaga ang mabilis na adjustment na unti-unti niyang napapakita. Well mga kapopong, meron kasi akong nabasang isang post o comment na posible kayang tumulong rin si Chavit Singson sa pamilya ni Rene Baterbonia. Well, ang malaking kasagutan dyan posibleng-posible.
Which is ang kailangan lang sigurong gawin ng mga fans ni Rene ay sumulat kay Chavit patungkol sa posibleng pagtulong nito sa pamilya ni Rene. Na-remember mga kapopong ha? Na kung yung pamilya nga ni Yulo ay binigyan ni Chavit ng milyon-milyon, what more pa kaya itong sa pamilya ni Rene, di ba? Which is alam nyo naman rin siguro kung gaano kabuting tao itong si Manong Chavit. Which is baka sa video na ito maging daan rin ito upang makarating kay Chavit ang posibleng tulong sa pamilya ni Rene Baterbonia. Anyway, dumako na tayo sa bagong balita. Agad na naging sentro ng atensyon ang pamilya ni Rene Baterbonia matapos ipahayag ng National Housing Authority na bibigyan sila ng condominium unit bilang tulong sa pagbangon mula sa isang napakahirap na yugto ng kanilang buhay. Marami ang nagsabi na ang assistance na ito ay hindi man makapapalit sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Nagsisilbi naman itong malaking ginhawa para sa pamilya sa pagsisimula ng panibagong kabanata. Sa mga oras na inanunsyo ang naturang tulong, patuloy ding dumarating ang mga mensahe ng pakikiramay at suporta mula sa mga kaibigan, dating kakampi, coach, guro at mga taga-suporta ni Rene. Ayon sa kanyang ina, malaki ang naitulong ng bawat mensahe upang mabigyan sila ng lakas ng loob. Sinabi rin niya na patuloy niyang tinatanggap ang mga taong nais mag-iwan ng sulat at lagda bilang pag-alala sa kanyang anak. Para sa maraming nakakilala kay Rene, higit pa sa pagiging mahusay na basketball player ang kanyang iniwang alaala. Inilarawan siya bilang isang taong magalang, responsable at laging handang tumulong sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ng ilan niyang dating coach na hindi siya nagkukulang sa disiplina at palaging bukas sa mga payo upang lalo pang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Maging ang kanyang mga dating kakampi ay nagbahagi rin ng mga personal na alaala. Ayon sa kanila, madalas niyang hinihikayat ang mga mas batang manlalaro na huwag mawalan ng kumpiyansa at patuloy na magsikap. Para sa kanila, ang kanyang mabuting pakikitungo sa kapwa ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatili siyang inspirasyon hanggang ngayon. Kasabay ng patuloy na paggunita sa kanyang alaala, muling nabigyang pansin ang usapin tungkol sa mas matibay na suporta para sa mga student-athlete. Maraming eksperto at mga opisyal sa sports ang nagsabi na mahalagang mapalawak pa ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga atleta. Ayon sa kanila, hindi sapat na pagtuunan lamang ng pansin ang kanilang performance sa kompetisyon. Mahalaga ring tiyaking mayroon silang sapat na gabay, suporta at maayos na sistema sa loob at labas ng paaralan. Sinabi rin ng ilang eksperto na ang responsibilidad sa pag-aalaga sa mga atleta ay hindi lamang nakasalalay sa mga paaralan. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng mga pamilya, sports organization at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makabuo ng mga plano na tunay na makatutulong sa mga kabataang nais maabot ang kanilang mga pangarap. Sa social media, maraming netizen ang nagpahayag ng suporta sa panawagang ito. Marami ang naniniwalang ang naging kwento ni Rene ay magsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maayos na sistema para sa mga student-athlete. Ayon sa kanila, nararapat lamang na mabigyan ng sapat na pansin ang kanilang kaligtasan, pag-unlad at pangkalahatang kapakanan. Lubos namang nagpasalamat ang pamilya Baterbonia sa lahat ng tulong na kanilang natanggap. Sinabi nila na ang bawat panalangin, mensahe at simpleng pagpapakita ng malasakit ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang unti-unting magpatuloy sa kabila ng malungkot na karanasan. Patuloy ding nagbigay pugay ang komunidad ng Ateneo sa pamamagitan ng mga simpleng programa ng pag-alala. Maraming estudyante, alumni, guro at mga taga-suporta ang dumating upang ipakita ang kanilang paggalang at pasasalamat sa naging ambag ni Rene sa kanilang komunidad.